himaya iha sa Ginoo sa gihapon. Praise God. Salamat sa atong overseer, bugos sa panimalay, at sa tanan ng mga kapastoran na nagapagamit sa gihapon sa pagkakas. Mag-pray ang ato ang pastor, head pastor, Pastor Nadinelo. Lord, salamat o Diyos sa imong mga pulong, Diyos, ng imong gipipararon para sa amon sa migatag na. Ikaw ang Diyos na nakaibalo, kung ano ang mga pagkinanglan namon sa sining na oras. Lord, gamita padayon sa pasurod din liguyas o Diyos na mag-administrate sa imong mga pulong to feed your people, O God. Thank you so much, Lord God, sa imong Espiritu na padayon na magalingog sa among kaliwala. Because without the action of your Spirit, O God, without Spirit to move in the midst of us, Lord God, these gatherings will be in vain. Lord, please, ihatag o Diyos sa among mga pagkinanglan, mga nasahi, ngayon o Diyos, na ginaprovide sa siningan daw. Lord Jesus Christ, among ipaubos ang among kaugalingon sa imong mga pulong. Ikaw ang hari, ikaw ang Diyos, ikaw ang manunuga, aratanan sa imong Ginoo. Kami o Diyos na nagipusod sa pagdawat ni mabungad or masakit. Ano nga mga klase ng mga mensahe o Diyos sa pagpaupaw sa among mga pagkinanglan. Lord, we are so willing to receive thy word today. Lord Jesus Christ, through your servant, we pray from you. Lord, amon kinigin ang pasalamatan ang tanan ng mga butang. Pag-amon nini o Diyos, ginatugyan, ginahatag sa imo, ang tanan ng pagimaya, tungog, mga pagpasalamat sa imong lamang o Diyos na pangalan, for you alone. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kuyog sa pagbukas ninyo sa inyong mga Biblia, pwede mo ka kuyog sa pag-abri sa Ephesians chapter 3. Efeso kapitulo 3. Ka version ni narinig sa akon Ilonggo King James English version. Efeso kapitulo 3 versikulo 14 magasugot. Lingdre, kung madumduman ko ang plano sa Dios, nagaluhod ako sa pagsimba sa iyo. Siya amo ang amay sang tanan naari sa kalibutan kag didto sa langit. Na iya ginatawag ng membro sang pamilya. Makagagawang gid siya. Gani nagapangamuyo ako sa iya, nahatagan niya sang gahom kag kusog ang inyo espiritual na kabuhi paagi sa iya espiritu. Para si Kristo magpuyo sa inyo kagipusoon tungod sang inyo pagtuo. Ginapangamuyo ko man nga magpanggamot kamo kag mapundar sa gugma sa Dios. Ang imong mga pulong o Dios kamhanan po sa Ginoo kami nagahatag sindako nga respeto sa imong mga pulong. Sa sino man o Diyos kung nagadala sa imong mga pulong, bangod sa imong mga pulong iyang ginadala, kami nagahatag sa dako nga respeto tungod sa imong Ginoo. Salamat Lord sa mga pagtudlo sa imong mga pulong nga hindi o Diyos makaguba ka makapatay sa among relasyon sa iyo, kundi o God makahatag sa kabuhi kaligunan sa among pagtuo kag relasyon diya sa iyo. Gamita padayon ang imong pugos lada sa mga pangulong Ginoo nga wala sing daya, kundi o Diyos mapun-an sa kamatuoran kag halinggid Ginoo sa imong mga pulong kagabubuton labaw sa tanan ng imong gahom magaupod sa imong galamiton. Salamat gid sa pag-bless sa among tanan kining adlaw in Jesus name. Amen. Magapamuo ang tanan palapakan ko. Ako ang nadumduman, praise the Lord, na samtang nagapuko ko gaina, dako kayo ang part sa pastor sa kabuhi sa mga tao o mga membro nga nangalagad sa Ginoo. Lingko guba na kayo sa social media o sa
sometimes sa ato ang community ang Christian life or ang Kristohanon na kabuhi. Apoy mga balita na mahitungod sa mga especially sa akong makita sa YouTube. May nakabutang top 10, top 5 the most nakabutang sa ilahang mga vlogger na mga corrupt and liar ng mga pastors, especially sa mga black na mga pastors. O kita na ko ang pagka-negatibo sa mga ginapakita sa mga pastor, mga kurang, especially sa Africa. Mula ko sa YouTube, mga African na pastors na sa diin very deceiving. Ilang mga kulong, mga kurang na ginadala, ang ginatulog sa mga membro is very far sa Word of God. But makita nato nga sila sa gihapon nagasunod sa ilang mga pastor. Believe gyapon sila sa ilang mga pastor. Ga-obey sila sa ilang mga pastor. Even makita gyud sa ilang mga mata. Dili na mao, just like sa katong napabalita gi-review na po sa YouTube nga ang mga membro niya iyang gisugod nga mukaon sa sagbot sa buwat. Pag-preach sa African nga pastor, hindi ko malimot, nanagan na yun ang mga membro nila o nangitkit o mga anigyon yung mga sagbot. Ayun to kung unsay naa dira. Pero sa lang ang akong makita, tungod kay gitapik nila ang ilang mga pastor nga tingog sa Dios ang ginasulti silang mga pastor. But salamat na kita, wala kita ginatudluan nga mo depende yun sa tingog sa pastor kung ang iyang pulong malayo na sa Word of God or sa tingog sa pulong sa Ginoo. Yes, gina-educate kita nga musulod ka sa itong mga pastor as long nga sila maukura nagatudlog sa aton nga ang ilang mga pulong nga ginadala pulong yun sa Ginoo. Dili man necessary nga verse to verse yun nga word to word or every word nga naadra nga literal yun nga sundon yun nato word by word. Pero as long nga makita kang mabatian nato nga mga pulong nga ginadala pulong yun sa Ginoo. Kung sila nagatuman sa pulong sa ilang pastor nga pagkaunong silang sagbot, ano pagitayhan kita nga ginatudloan kita mangkuran purely ang Word of God ang ginatudlo sa tuwa. Mao na nga wala tay rason mangkuran nga dili nato panindigan ang pagsunod sa pulong sa Ginoo. Wala tay time kag wala tay rason nga mo disobey sa Word of God tungod ang pulong sa Dios masaligan kag puno sa gahum kag makahatag sa kayuhan sa atong kinabuhi. Palakpakan sa nato ang Ginoo. Sa ato ang pagtuon sini nga adlaw, dako gyud ang pasalamatan nato sa Ginoo mga kuran. Kali kay na-mention kay na wala na time, pero tuguti ko ninyo sa paghangyo sa pagtindog sa tanang mga anak na naadri karon. Tindog ang mga anak. Nabuhi pa inyong ginikanan. Wala labot lang sa itong mga pastors ha. Wala lang sa labot sa itong mga ministers. Buhi pa inyo ang mga ginikanan nga naadri ron. Kung wala diri, kung ko ang may ginikanan nga wala diri ron. Okay? Naadri mga anak, nabuhi pa inyong ginikanan nga naadri ron. Naadri ron, karon ka nga na ay mama, na ay papa, naadri, kita nimo. Okay, na, mo nang nabilin. So next, ingna imong ginikanan, salamat ma, papa nimo, salamat pa na nangalagad ka sa Ginoo. Pagtuwa siya. Salamat ba, nangalagad ka sa Ginoo. Naan ang papa nila, ingna. Kung naan yung mama, ingna siya. Ingna yung mama, samtang buhay pa. Ingna yung papa, samtang buhay pa. Wala ilang kaya. Okay. Pwede na ka pamungko. Praise God. O, ito sa mo. Bako. Okay, sige. Ito doon. Si Pastor Arlo. Buhit pa, buhit.
since this is our family day, praise God. Pwede niyo i-kiss, i-hug, or kumusta, pang brother. Okay, plakpakan na to ang mga ginikanan. Praise God. Ang uban, naghahandog na lang sila. Handog nila, kuyog nila ilang papa, kuyog nila ang mama. O mga ginikanan, naghahandog po sila. Kuyog nila ang ilang mga anak sa pag-alagad sa Ginoo. Especially, naka-intindi na ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Kahapon, dito salamat ko sa first day, na nag-crusade, nag-conversion, o yung mga kauturan, alipay ko nga naka-ambit ko, storyahanay ni Pastor Joey, grabe pamugat sa itong pastor. Unya, wala ba tayo makuha nila kung sumahod yun? Huwag tayo makuha ng mga tao nga itong walihan nila. Mas may makuha pa tani, yan mga kauturan. Kaya mga lalay nila to. Pero dito sa buha, pero huwag tayo makuha nito ko sa rolling. Reyna ko sa Joey, kung di lang tungod sa Ginoo. Kung di lang tungod sa Ginoo. Mauna na, salamat nga nag-abot ang Word of God sa atong kinabuhi. Kung di lang tungod sa Ginoo, mga kuran, dili na makabaton o pagigugma sa uban ng mga kalag. Bangon, nagakabuhi kita. Ang tao nagakabuhi. Nga nagasinro lang atong panulog sa atong kaugalingon. Sa atong panimalay, kung mahimo wala tayo labot sa itong mga silingan. Kung bang tao dra mga kuran, pero tungod kay usaran kang amahan nga nagalid sa aton nga may pagigugma sa kalag. Mauna nga ang pastor nga dili tani uyon muwali sa buha. Ang mga pastor nga dili tani mudasit sa maluya. Walang bilaing mahimo o dapat himuon, kundi sundon ang dikta sa Dios mga kuran. Sugo sa Dios pinagi sa mga pulong nga iwali ang iyang mga pulong sa tanan ng mga tinuga. Kung biglang tungod tinaod sa Ginoo. Last time siniko sa Jenhan, Perdita sa mga membro. Labi na sa mga people, ingon siya, dilian. Dili ka perdita. Kaya naglantaw ko sa mga nagbiliya. Nana tayo sa haino, pero muna-una ka nga perdita. Pero salamat lang may asawa ka nga nag-remind sa dili ka perdita. Mubiyak man sila, hindi na sila kabalik, may puntos kaya punta sa Ginoo. Mauna nga kung ingon ta nga katong dira mo nag-proceed dira sa dira ka lugar ug atong natawon sa tawhonon mo ingon ta perdita. Pero sa tinuod lang ang mention gahapon sa itong pastor, tingbanay ni sa langit. Wow! Tingbanay ni tinuod sa langit. Salamat lang sa Ginoo mga turan nga na-educate kita siya mga pulong. Sini nga ang aga, luyag na ako mga turan dahil ang mensahe sa ato ang kaliwala, preserve family. The preserve family. Ang pamilya or preserved family, pamilya nga gintipigan or pamilya nga giatipan. Amen. Usa ka bagay nga atong pasalamatan nga ang pulong sa Ginoo mga turan sa akong nalantaw sa Old Testament, ang Word of God. Ang son pauturan sa Old Testament na mentioned many times, ang son sa Old Testament naga-preserve covenant sa Diyos sa Israelites. Kaya ang son yung ginamit man ni Jesus sa New Testament, literal na son pauturan naga-preserve man sa pagkaon. Kaya gin-mention ni Jesus nga kita man ang son sa world. May dako nga connection from Old Testament to New nga nagamit si Jesus sa isa ka bagay nga mapuslanon diri sa kalibutan. Ang soul mangkuran nag-preserve dili lang sa mga material na butang, even din gamitan sa Dios mangkuran sa spiritual preservation sa mga katawhan niya nga nangalagad niya. Ato may baluan nga ang soul daghang epekto pero diri lang ko sa preservation or ang impact sa soul naga-preserve mga kuran. Kung wala na Christian diri sa yuta,
ang nakapugong lang sa judgment sa Dios mauturan diri sa kalibutan kay wala pa na fulfill ang numbers na luwason sa Dios mauturan diri sa kalibutan, but time will come nga ang soul nga amoy ikaw kag ako kuha una sa Dios diri sa kalibutan. Ini nga kalibutan mabasahan nato sa Bible nga hukman sa Dios. Amen. Ang nag-preserve lang sa sining kalibutan. Walay labot ang word of God mo kurat, kundi gihambal ni Jesus that you are the soul of this world. Kay kung mawala na ta, wala na ni pulos ang kalibutan. Amen. Pasalamat ang unbeliever nga may Christian nga naadira sa eskwela. Pasalamat ang unbeliever nga may Christian sa market. Pasalamat ang unbeliever nga may Christian diri sa Escalante. Kay kung wala ka na diri sa Escalante, maybe paghambal kagahapon mauturan nga dimension nga naghangyo mauturan ang alagad sa Dios, Lord, kung may 50. Kag kung may 50 lang kani, ang Sodoma kag Gomora ma-preserve hangtod karon. Pero why? Nga wala na na-preserve? Because wala na soul. Wala kaabot ang number sa soul. Dili ka moingon nga musabay na lang po sa tuyog sa kalibutan. Kay outnumber ko. Dili tungod nimo na preserve ang soul. Mga kapatid. Lantawan ninyo ang values ng pagalingon. Naguna-una ko na kanina. Inaatay kauturan dito sa South nga gaproblema sa balayan. Unya nakabati ko gahapon nga, excuse me, Mr. Chair, mga bata daw. Okay na siya. Oo na. Basta hospital ang istutan, walang kayo malipay o mag-hospital. Kwarta na dra mo. Nanong ning mention kag na patian nato many times. Nanong ang Dios particular sa usa ka kalag. Ako na realize, mintras may kwarta ang tao, dili na nata mo lang tao ni pigado, dili na sa may kwarta. Bisag unsa ka mahal ospital, tiniranan nila. Amen. Para dili kang mawala ang ilang kinabuhi. Amen. Very expensive di ay ang life sa tao. Amen. Mao na nga kung wala kay kwarta, mamatay na dayon. Pero ang may mga kwarta, kasi din sa maabot ka sa Hong Kong, nakoy istorya dito, maabot sa Hong Kong, China, ina sa maabot. Mabatian na nila ang expert na doktor, ginaagto nila. Para lang mag-cure ang ilang balati. Paano kung puro sa tanan billionaire? Lagso di ay sa tao nga mo gasto para lang ang kinabuhi ma-preserve. Usa ka butang ang pasalamatan ta sa Ginoo. Bisan taga-Escalante na tawon nato malipot gani ang tibuok Negros. Ang uban manugid halos sa libot na nila ang kalibutan. Kita dili pa galit ta makasugid nga nalibot na nato ang Negros. Kinsa nakalibot diri sa barangay Escalante, sa mga barangay sa Escalante. Okay. Nalibot na ninyo talang barangay. Kung kani kuno ka ang uban may bulog-bulog. Ulog ni. O dito na lang ka sa kuan lipo. Adi kuroy wag agtong lipo diri oy. Usa ka butang ang pasalamatan ta mauturan. Nga gitagaan tag value sa iyo. Amen. May tani imong Ginoo kanang mga bagay nga less ang value. Ang gihatag sa Dios ato nga mga ginagamit niya mga sa una. Mga most valuable mga bagay. Kay ang Dios mismo nag-recognize niya nimo that it was good. Ayaw rin. Ang Dios nagtugtog nga maayo mga kapaturan. Now, diri sa atong ibasa sa chapter 3, book of Ephesians, verse 15, kung inyong manotice atong ibasa ang Quran. Isa ka butanga na mention rin ni Paul, akong magkabasahon usab, siling niya, kung madumduman ko ang plano sa Diyos, nagaluhod ako sa pagsimba
pa sa iya. Ang atong mga ginikanan, pwera na lang sa mga ginikanan na walay plano. Sa mga ginikanan na may plano, mga anak, pasalamatan ninyo yung ginikanan na may plano. Kaya inang ang klase na ginikanan, nagahatag o direction sa inyo, dili sa kapahamakan, kundi ang iyang ginalantawan na maayo ng future. Kung ingon ninyong ginikanan, nga mauni, butsing ganon ang inyong ginikanan, may plano para ninyo. Kag kung ang inyong ginikanan maghambal, permanente mo sulti, bahala na mo dira, makuyawan mo. Nga naman, bisan sa church, sa ako mag-eskwela sa high school, medyo dumol ko gamay, pero ako kang mapili, ang mga maestra na matay pa na ko. Dilit man sa unsa nga sugid, ganahan kong maestra na stricto. Kahit kung diin ang stricto, drak ko mamansay. Maestra ko nga, kanang stricto sa classroom na mo, stricta. Ang iyang subject, math. Namansay ko, katong kuiga. Maestra ko sa grade 6 of English, very strict. Namansay ko sa English. Basta mabantayan ako sa public school, basta stricto galing ang mga teachers, Pastor Brian, mga teacher ka, pasalamatan ka sa mga tao, mga estudyante, kung makaplasta na sila sa ulihin. Ma-recognize nila na kaning mga teachera, dako o ampag sa akong kinabuhi. But sa panahon nga ka-eskwela pa ta, pwede nato silang kontrahon tungod wala tay dako nga understanding nga dapat kagsundon galit nato ang ilang ginatudlo. Magkabantay mo, tanang maestra nga dito kontra halos. Amen. Kontra halos sa mga estudyante. Kontra halos sa mga ginikanan. Pero kung maka-intindi na ang estudyante, ilang itong balikan, salamat di ay na ako'y maestro. Amen. Kung naa may pastor makalampaw sa pag-stricto ni Jesus, murag wala yun. Si Jesus Christ very strict. Amen. Ato lang galing basahon o ginahinay. Labi na nasuko ko Jesus dire, ngayon ko kinato. Kano man mo dire sa templo? Ato pinyo ginayon. Pero ato lang mapatian sa panahon niya nasuko siya, delikado na ito Ginoo. Masyak sila. Mauna nga kung alay stricto, di ka kalabaw ni Jesus. Amen. Galing kay mauna siya kung isulti ko siya, hinayon na ito pagbasa. Now kung makakita ka pastor na strict, nito, may klaro, sobra na siya sa Ginoo. Dili na siya katulong. Kung makastricto ka pastor na nag-uyon sa Word of God, ato silang palanggaun o pasalamatan nato sila tungod kay diyog na sa Ginoo para. Bantayin ninyo ang mga bata na walay ginikanan ng atiman. Lahip na ang mga estudyante dito sa inubaan no si Winston niya. Ingon niya, ma'am, so di man mga gulpe. At tuwan sa mga classmate. Ang bal ka mo, kung wala sila, tagal. Papel, kada si mana, imagine, sige, palit, kada si mana, yun. Hambal ka mo, ang way na tagal. Lugoy ati mo. Isa ang dala sa mga estudyante. Kilala ko po kidal ko sa balay. Sa feeling ko ng Richmond na naami. Ang kikang feeling anak, isa una din sa bubuhay. Magkuyog lang ko classmate, proud na to. Ganito, anak. Sa atong kinabuhi, pasalamat ka na may ginikanan tang nangalagad sa Ginoo. Amen. Kung wala man makukuran, iampok ninyo nga inyong ginikanan mga lagad sa Ginoo. Amen. Kaya daw anong katahong nga mag-ulupon kayo na patsagdanan ni Diyos. Grabe eh, feeling. O nang kabasahon na ito, pero dalit mo kayo basahon. Labi ng walay accent, as for me in my house, gusto rin taloy. Murag wala na ito yung tahong. Lama-lama ko rin, memorize. Wala pa yung feeling na pagpasa ba o pag-memorize. Pero sa tinuod lang, kung butangan na nato palatyagon, like Diyos, as for me, we will serve the will of the Lord. Amen? Amen.
mama ganiya, si mama magdi kasi bahon. Kaya lisod ni mama, init man. Kaya parang, wah, dahil ko na po si mama. Ako nadala si mama. Nakitaan siya pasuroni, oh, nakasikin. Lipay na yung pastor. Naakap kami sa katalisod ka. So, usap ka punta nga ito, pasalamatan siya. That there is somebody na nag-appear sa ato atong palakpakan ang Ginoo. Praise God! Hallelujah! Sa atong mga ginikanan, many times mention ako palanggaon na ito sila, pabatiun na ito sila sa mga pulo nga makapalipay man lang sila nagpusoon, mintas buhay sila. Supra pa sa atong mga pastor. Ang atong mga pastor, may mga kasawayan mangin. Pero ang atong mga pastor, ang ilang palatyagon na sa Diyos. Nga ginareflect sa Diyos sa ilang mga alagad para sa atong mga kalam. Maunang atong mabantayan na itong mga ukuran. Grabe ito, kataon na yung gusto Joey gahapon. Mga kang magkakatawa nga, di ka kasabot sa iyong piling. Grabe banat, para lang yun nila. Di-apila na yun nga, kami pa'y mahatag. O, sunod nga kung ano, mahatag lang si Pinta, bantay sila diha. O, magka-kwarta na, labi kayo sponsoran, o tagaan ko bukas sa magkasabat. Proud na po kayo na. Nakakaging mga po na ba nga, ako pasor, sabat. Akong gihandong, kargador yun. Anak ako pasor, naong kargador na, sabat, pag-beat out, no? Ngayon, pag-wali dito, munong na lang ang presidente kay sipo nila ng income sa atong biyahe. Bawi pa rin sa kintan. Ulat sa question. Sponsoran nyo, yung nag-send na, naghanan lang masabat. Para lang sa kanan. Grabe, no? Himukong tanan sa amahan sa pagtuo. Para lang sa mata. Mauna nga, appreciate ko na ko. Sorry na lang, wala si Tulo. Ang kinaiyan ni Tulo sa ulan. Bahin sa pagkaon, dili ko mo kasmo yung mga anak ko, kako na isuta. Ingon niya, ako naman ang nadala. Hindi mo ilisa kung baso kay ako rin ilabay. Pero wala na handol, mga tasa ba? Kung na ay bisita lamit ko na ang sir. Kung na iliyahan, kung wala handol, subok na sa ulo. Nakita na po na naayang palatyagon sa iyang pamilya. Muna yung una po sa mga kauturan, kung mapalangga at unbeliever, mas palangga una to ang tumuluko na naanadya kay Kristo. Na kung mapakaunta sa tagagwa, mas pakauno na to tagasunod. Kay talab na nanimbuo na kay Jesus. Kaya kung bandra, makauna na, o panay siguro. Kaning mga kalaga, kamo, ikaw o ako. Musugot na tagani, o dili makakaon, makasimba na. Mauna kasalamat sa Ginoo mga tulang, na ginag-injutin ka sa iyang mga. Sa atong kinabuhi, kung makita lang nato, like Paul, sinin niya, kung ako lang madumduman, ang plano sa Diyos sa atong kinabuhi, di na niya mapungan na musimba sa ito. Naatay mga plano. Maugin mo ang kuan, mauni na, eskwela kang tatlong na, kay mauni, gusto na po na, mauni. Kay ano man, gusto na itong mabawi ang mga butang, wala na itong angkon, direct na lang sa atong mga anak para sa iyang kayuhan. Ang mga pastor na ginamentoran ang mga membro, just like sa naka-mention sa Pastor Joey mga kuran, kinsa man ang mga young or adult na ginamentoran sa mga pastor, ato silang pasalamatan kay gusto nila nga magtadlong ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung ikaw at ako ginamentoran mga kuran, ang purpose nila para ma-preserve atong pamilya. Amen. Kung walay kung sa to, kung walay the best discipline is teaching, Pastoroni, na ambit dire. First, mauturan to preserve our Christian family is we need pastors to teach them. Ato silang tudluan. Na-mention ko kanina, na-bless ko mauturan.
Naaday nato ang responsibility mga pastor. Nga tudluan sila. Kung unsa man ang atong mahadlukan nga naa sa Word of God, na di nato itudlo tungod kay wala pa nato mahimo. Himuo na to para makatudlo pa nila. Amen. O ito gimension kaniya mga kuran, nga unsa ang atong itudlo, kung wala tagahimo daw so pahit siya. Dapat mahimo ayan nato before ta matudlo. Kung naay matudlo nga kinahanglan mo fasting ka, ang nakakasting. Pastor Brian? Ang matudlo ko, kontra ko, di ko fasting. Ngayon ko, Brad, fasting ka, Brad. Ngayon si Brad, fasting ka yan? Dili naman. Pero kung mag-fasting, ngayon si Pastor Joey, kinaka-fasting siya, fasting Brad. O, ano yan si Pastor Joey? Pasalamat na ang atong mga pastor mga uturan, nag-grow ang ilang relasyon sa Ginoo. Para kita man mga uturan mabatak, ang atong pagtuo mabatak, diyan sa Ginoo. Then, mga uturan, kung ang tao di matudloan, gaalam. Kinsa may gaalam kung walay katudlo? Ang teaching is very important. That's why na-mention kanina mga uturan, sa imo pagbangon, sa imo paglakad, sa imo pagpungko, kay ang Word of God dili pwede mabulag sa kabuhi sa tao. Kay kung mabulag ini, hindi na ma-preserve from Old Testament to New and until sa atong generation. Dili ma-preserve kung walay teaching sa Word. Amen. Maunang na-preserve karon. Pasalamat ta nga naa na taroy sa lakyan na ginasa. Naa na taroy ginagamit nga wala nila nagamit sa una mga uturan para lang makasimba. Pero whatever na mga circumstansya or sitwasyon sa ato ang pag-alagad sa Ginoo sa atong mga generation, usa lang ang makita nato dira, gina-preserve sa Dios ang iyang mga katawan. Samtang wala pa sila balik, kinahanglan ma-preserve kita mga uturan sa righteousness. Ang righteousness sa Dios kinahanglan dili kumulag sa tuwa. Ang Word of God mga uturan makapalikod sa ato ang righteousness. Ano man may mga kinaiyak kita. Kung dili ka matudluan sa Word of God, dili matadlong ang atong kinabuhi. Sulayin ninyo, distansya, usa lang kabulan, hindi ka kasimba. Ako nagapati nga may kausapan ang imong righteousness at ubangan sa usa kabulan. Nga di ka kasimba, madistansya na ka sa fellowship, mausap ang righteousness. Amen. Duha ka bulan, tulog ka bulan, mauna ka walay backslider nga wala nag-usap. Mausap yun mo. Mauna ka kung ang alat madula, ang parat mawala na, wala na. So, usa ka butang na ato ang ginalantaw diri mga uturan, nga di ta mabulag sa teaching sa Word of God para ma-preserve ang righteousness. Plakpakan na ito ang Ginoo. Then, sa panahon na ginatuluan ka mga uturan, let us try to obey the Word of God. Kinahanglan sundo nato ang pulong sa Ginoo. Kaya kung dili nato sundo mga uturan, magduha-duha pa or may delikado pa nga magsulod sa ato ang kinabuhi. Because ang kalibutan mga uturan nag-compete sa ato ang pag-alagad sa Ginoo. Kaya may kaugalingon ng platform ang kalibutan para matipas kita sa pag-alagad sa Ginoo mga uturan. That's why ang Word of God na nagakudlog o ginatudlog sa aton, kinahanglan magmakugi kita sa pagsunod niini. Kaya kung dili nato masunod, mangin useless ini sa aton. Kung mangin useless ini sa aton mga uturan, sometimes pasulon pa nato ang Dios nga nangalagad kanina. Pero kung imo lang manangon sining ni Paul, kung ako madumduman ang plano sa Dios sa akong kinabuhi. Grabe ang plano sa Dios. Katahong ang plano sa Dios sa atong kinabuhi. Diri na lang ta sa ato makita. Sa wala pa ka nangalagad sa Ginoo, sa pamayo pa lang mga uturan, layo na kay biyak. Sa kurti pa lang sa buhok, layo na kayo biyak. Sa mga lalaki, ang uban, pahak ang tunga, may buhok ang kilid. Ang uban po, walay buhok ang kilid na ang tunga.
Ang uban, naibukti sa likod, wala din sa tumbangan. Ang uban, binilan rin bagis-bagis. Layo na kayo diferensya. Kita ninyo ang diferensya. Layo na kayo. Ang ilang bakbak ginapagamit sa sala. Ang imong bakbak ron, may sala na lang panalagsa. Ang imuhang una-una lahi sa una o karon. Oo, tingnan ko para hapon sa Brad Norman. Brad. Tangita ang mga Brad, sa pagkawanin yung surunin. Brad Norman, dito sa mga salapyan. Brad, Lord! Nas, Pastor Joey, Nas, Pastor Brian. Wala na sa babaw. Una, anak sniper. Basta na ito sa Joey, kailangan na ito sa babaw. Ito sa karon. So, akawan ko na siya. Lahi na, ang green pay na ito. Pang Ginoo na nga ito, mga strategy. Pang Ginoo. Gaanan ko sa Brian. At sa Brian, itanggal din ang high ground, isang away, high ground ang pinaka-importante mo. Yung sa Brian, kami na ako rin. Si TJ, alangay siyang kaanan ko ayo. Ang isadyaan yun. Nawag ka na nalagal si Ginoo, lahi na nga ito ang lahi na nga itong duyong. Lahi. Kapantay mo, dira palang daan mauturan, naghatag na o dako nga blessing sa atong kinabuhi. Nga nangalagad ta sa Ginoo. Dako kayong blessing aron ng Lord mauturan. Mawin ka sa buhay. Ang akong mga barkada sa unang aarigan kundra. Taples, mulay bayo babaw. Naghanap kong dato. Ayun, upag kayong mamata po, tutupulaw na sila. Ayun, upag lagong nakikuit. Ako kurog, nag-mission ko, lagong kurog, lagong mudaan. Oh, lahi na ka, ikaw rin stay. Ikaw 68 man sila. Ikaw ganit, di ganit kaligan. Pero kung maintindihan lang sa tao, mauturan, nga ang plano sa Ginoo, nga mabuntang kita sa iyang presensya, ang tao tanin mo respond sa calling sa Diyos sa iyang kinabuhi. Ingon naman ba, naaram ng eskwelahan? Tabaw ganit, nabuhi? Nani, buhi ganit, pero huwag po kayo ng eskwelahan, lukoy po kayo ka. Lukoy kayo ka. Mauto na mutana si Brother Arnold. Brother, saan mo pagluto ni Munggos? Ingon niya, iniita lang ang kalaha, tayo ibukto ang Munggos. Pag init ka lang, buko sa ibuto-buto eh. Ang mga kisisan, salak niya ginawa to. Huwag mo po siya ko inanin sa mga tato. Pupunto ginamungos, kaya init na maglahat. Dapat ito, ito. Oo na, magwala tayong education sa Word of God. Mutuo na lang ang atong mga young people sa mga bagay na dili diay kapupunton sa Ginoo. Ganang mga doctrine nga gina-insert mga kurang, mura po, lantaw ni mga okay naman po siya. Pero gina-insert ang nakauturan para makasunod. Pero dili na makasunod kung ikaw ako ginatuluan sa itong mga pastor mauturan sa Word of God. Ma-maintain ang righteousness. Sundan ninyo ang mga nagdaog na sa pag-alagad sa Ginoo. Nga nakatindog sa ilang pagtuo diya sa Ginoo. Ayaw itong ibang example ang nag-failure. Ingon to ko yung mga pastor. Failure ni Samson, kita pa. Kasi kami naglakad sa daw ta. Free time mo. Wow. Nakita ang mga kapahon. Wow. Failure ni Samson. Kita pa. Ang failure naman ni Samson yung ilantaw. Ayaw ko yung ihiplo doon na failure siya. Dito na lang tamulantaw sa limbawin siya sa Ginoo. Bawin ka sa Ginoo eh. Please stand. Practice mo na ito atong kaalam diha sa Word. Naingon ni David, nga nagakaluya ko kalag ko. Wala siya nangitag pastor. Iya na lang gilantaw nga enough na ang Word of God niya mabatihan. Ano yung nagakaluya ka o kalag ko. Bawon! Siya na lang. Tali, bisitahan ko ni pastor. Balik kong simpa ba kung iyan kong bisitahan. Kunya, taghanan mo. Huwag abing ka na bisitahan. Dili tayo kami ba? Ikaw na lang
naluya mo yung kadhog na Domingo. Wala inyong hagad niyo makita ang kadrang kapag magang kadra ang heart sa imong pastor o sa mga kauturan nila. So giro lang nga kanang nawala mga kauturan unya mo balik sa pag-alagad sa Ginoo. Di ko mo tuong imong pastor dili mabalik. Ano man ipangubudlayan mo. Lisod ba kayo makonvert? Analyze na ninyo. Kumutana ko niyo diri ron. Kinsa ni nakaabot og judgment yung amot sukad nga alagad mo sa Ginoo. Pastor, di na mag-isip, milyon na guro. Gani, milyon na. Sir Joan, kabot ng milyon, imuhang amot so pag-alagad sa Ginoo. Supra, Uy mo backslide ka ka? Mo, anong milyon? Wala labot na impirno pa ka. Mao na nga, pasalamat mo na i-amot. Kaya ang amot, pagkapugong usahin mo, mabackslide ka. Oh, dako-dako na mag-amot. Kailan man daw kung na-amot? Pagpapungan ka kapal. Mana ko gini-joget ang mga membro? Di tayo mo madutlan dahil sa word of God, ha? Gi-straight ako ng liganin ko. Kanina lang. Naay, ang plano mo yung mabackslide. Pila na dun yung naamot since na-baptize mo. Ikwinta na mo. Kwinta, wala labot sa mga love gift, sa mga kuhan. Dako-dako na pa sa niya, mabackslide mo. Ang alang mabackslide. Ha? Tipik-tipik mo. Pero kato wala yung amot-amot, pero wala yung mabaligtan. Dali ko kasi. Tanaw, pastor, na nako na kayo na amot sa Ginoo. Dili ko bilat. Ikaw nila ba sa pastor ko nung malagong tuhod? Sige ka po! Ikaw pastor, pagod na ko, ilagaw na badaan. Sa tinuod lang, sis, katawa ka, pero tinuod na siya. Amen. Sa tinuod lang sis, ako kayo amot ang atong pastor. Amen. Sa atong kanan. Ako kayo amot. Kung nakamay kwarta nga, ako gamay na na. Ang panahon sa pastor, ako kayo sa amot. Ikaw ka, wag ginatapang sa pastor mo. Sa panahon niya, gigutom niya o gimit. Sobra ba? Amen. Ang naamot siya pastor. Amen. Usa lang abi kakananan mo masuuran duha. Ang imong pastor sukat nga nangalagad ka sa Ginoo. Ang iyang contribution sa imuha sa mata sa Ginoo dili Amen. kalang ang nakasali. Mao na ang pastor nato mamugat man o dili mamugat sa pagtudlo na magay dili mamugat. Dili ka musinggit pero usara handog ng pastora. Matadlong kang mga lagad siya. Ingon sa pasulong sa una sakay, sabi ko kay bukit pa po siya. Makita ko lang ako, matutong na ito! Dili ka pairan ng milyon! Ano mo, dahil? Milyon? Wala ito sakay sa ulan. Ikaw po, rapid din, pastor. Milyon din siya. Tutong na yung mga membro. Pero sa na-master ako po nagigamit. Ako nagigamit sa lubaan. Eh kung bisag milyon pa, di rin kabailon nyo. So siya, nauna ko may pag-milyon, no? Ibiyak ko yapon! Pero ang value sa Bible, walay kakumpara. Sa usahan na kalang. Mauna ka, valuable ang... Mauna ka, tiyo ni Pasuroni tayo si Grino. Si Junjun may diferensya na yun. Pero si tatay hasta karon niya, grabe na, gapurog-purog na. Doon, nagkakaon na ka doon. Grabe. Balatyago din ang samahan. Wala naman ay pulo si Junjun. Pirte naman ang salawayunan. Iya ang galigugpon ng balay. Pero si Birino ang ingon doon, kaon na ka doon. Tutay, okay na na siya tayo. Sa pastor, kakal ko siya tinapos. O di, okay na tayo. Kami na bala. Balatyago din sa mga. Bisag unsa kadakon ang bata na abinay amahan o inahan nga dili madinay ang iyang anak. Amen. Mao din ang heartbeat sa Ginoo. Kausahay mo ingon ako di ako mampo na ng rohan. Pero magabi, Lord, ayaw siya papahin. Grabe. Abot, magkarinig ni pastor. Abot ka mong dili pastor magkarinig pero nagtuo ko magkarinig. Kaya naamoy pamilya. Bisag kayo kasi hindi dahil na kayo na imong bana. Pero di ko mo ito mga dita magka-mention sa Ginoo. Tungkol sa value sa kanan. Value sa kanan. Mga grabe ng Ginoo, no? Nag-try kayang munod ng iyo, ay lang tarting.
dili ta ni madayo ni mamatay ko pero yung kahit pinapunod niya pero dili pa. Pero your will be done. Amen. Bisag di na tani kung ampo ana kay perti nagahian na makaampo kay po pero tungod na. Amen. Palakpak para sa Ginoo. Last. Ang wag man tisugod last rekta. Wala labot nga ato silang gitutuan, at ato silang ginagaydan sa pagtuman. The pastors, our pastors, is always protecting us. Ginaproteksyonan kanila. Amen. Ang ato mga pastor di ay mauturan, as leaders sa church, ang ilang mindset i-protect ang mga anak. Amen. Akit anak ko ang manok, siyempre, kami may manok, na ay manok na ma-appreciate na po kanang isog ng mga ay anong mga pastor nga hilabtan ang inyong pastor sungkol ng mga sungkol sa kakon yung kontra naapoy mga duulog lang isog dagan ng mga gaan yung isog kaya mo sa kumigo dito nga gabrid ng manok ihawan ng hindi gaan yung isog pero basta galing mo nga kanang duulon ang iyang mapisod dahil musukok siya yung po namin ng mga kay dili niya pabayaan yung mga anak. Amen. Mao nang nag-mention ni Jesus kani mga hired pastors mo walay heart sa Ginoo. Bihaan na nadali ang talan. Pero kaning pastor nga naagyud sa heart sa Ginoo dili mo biya. Amen. Musugod ang pastor nga mag-approach siya dipin sa handang ang iyang Ginoo. Kita mo na ang karakter sa mga layo o sa upan. Nakagit po yung mga ginikanan niya. Musugot sila mamatay. Pero naghila kong gamay atong nakita na ko sa YouTube. Kanak bang murag rhinoceros? Nga naay kama nga layon ba? Ang dinilang sa patitik. Dayon nakitaan sa inahan. Kung sa tao ko to, insultin ko na nakbantay. Ang imbis ka una ang bata ding usog gamay, kaya naman marami iso mo. Iuna sa gamay. Ipa kiliran niya yung anak. Dahil imbis sa katong bata at akihon, siya na namatay yun. Puro nakahilap pa ito gamay sa muglat to. Grabe. Nakaikyas yung anak, pero patay din siya. Grabe ang heart. That's why si Jesus, He offered niya yung life as human para niya. Usa ka munta mapasalamatan na ang atong pastor mo sugot masakitan dili ang kamasakitan. Usa ka munta nga among ginahandom sa mga membro na di pa ko ka-intindi sa unang mauturan kung ingon sa pasulone milyon o kalag akong giniod sa una milyon gini. Pero samtang nagadugay ko sa pagpamastol sa pagpangalaga sa Ginoo lahi ang heart sa Dios mauturan para sa oo na lisod na pero wala tayong mahimok mga pastor. Masakitan man sila panalagsa sa wali ba sa word of God, kinahanglan natin silang ulihan. Kaysa masakitan sila forever sa impyerno. Kung tagaan ang tiyan sa Ginoo, mulantaw nila kung sila may impyerno, dili na to na madawat. Maybe, kung naapatay balatyagong kahunon, kay kuyog na to na sila nangalagad sa Ginoo. Labi na kamo nga naan ay labor na nahimong sa pagpangalagad sa Ginoo. Sahay masakitan ng mga pastor, pero kung sa kabutan na ma-maintain, na mabalik ka po ng uturan, it is because of God's Word nga gina-teach sa ato ng uturan, nga gina-inject sa Ginoo sa iyahang mga katuran. Ang Diyos palangga niya. Magatindog kita sa Ginoo. Anong i-preserve sa Diyos ng uturan? Ang word nila ng preservation, ma-maintain ang quality sa isa kabago. From Old Testament to New, akong nainsindihan mga uturan hangtod sa atong generation ron, nga nung nagpadayon ang worship until today. Ako naintindihan, kung wala din na preserve, dili na mapadayon ang quality. Gina-change karon sa world, gina-try. Ingon ang ubang wanis pastor, wala na Holy Ghost karon. Ingon ang ubang wanis
Juanes, Pastor, basta baptize na ka sa tubig, baptize na ka sa Holy Ghost. Ingon ang Bang Juanes, Pastor, dili na kinahanglan ang holiness outward. Bisan ginatry mauturan, inject sa yawa ang iban ng mga pasturan, but it is because nga sadto pa sa una pa sa Old Testament kag sa New Testament hangtod sa atong panahon karon na preserve na nga daan sa Dios mauturan ang iyang mga pulo nga iyang ginbilin kag ginhambalan mauturan isulat kini kag ipabalo sa inyo. Yes, madasing na kung may outpouring of the Holy Spirit. Ma-refresh ta, ma-revive ta, umalik ang atong kusog sa pagpangalagad sa iyo. Pero kung inyong manotice ang nagkapugongin sa aton, ang Word of God. Mauna nga kung unsa kabugat ang ginahabuhi sa aton. Pasalamatan nato ng auturan kay nagadikit na sa aton nga magpabilin sa ground sa pagpangalagad sa Ginoo. Before ko mag-end, akong illustrate. Ang balon niya may nakatugong dra nga oxygen or ano na dra nga makapalupad sa balon. Ang lupad siya tungod may gibutang sila dra mauturan para mulupad sa akin. Kapag wala na yung pugong anak, mulupad din siya. Sa ibutangan na to o higtan siya, higot siya sa papel. Madala na niyang papel. Tungagan na to plastic, madala. Pero kung butangan to plastic na may bato, makaigot ko, mandi na siya kasarap. Pasalamat tama may preaching na bukat sa itong kasing-kasing. Kay dili ta mapalit sining sa Biblia. Kaangay sa balud nga ginahuyop sa anak. Ang anak kahuyang ang pagtuo sa tao mauturan niya dili bakod. Pero kung nabakod ang word of God sa mga kinabuhi, dili ka batas. Ako mong gihangyo sa pag-meditate sa makadali piyong kita sa mga mata samtang isulti na po ni pulungan. Pwede ba nga dugdungonin mo nga adlaw nga nabaptize ka? Ay nanganta. Sige, Brother Petro. Ay nanganta dayon. Ay nag-amot o prayer. Wala pa tayong picture sa una sa kung time abi or naanay yung picture sa toon pala. Dayon na ay nanganta, malipayon kay sila, nagikumusta ka nila. Malipayon kay mong pastor, congrats ka, congrats ka. Hangtod karon pila nagatuig ginangalagad ka sa iyo. Usa ka kanta sa una, grabe na ka refresh ka. Dasig na ka, udi pa mahuman ang wallet, grabe na kalipay sa musikas. Giagi ang tagbagyo sa mga pagtilaw. Daghan na kayo problema, discouragement, naglilipas sa mga panahon. Pero wag mo ka-notice, hangtod ka ron na agya po ka. Ang kakabantay, ana. Tungod na nalansangan kita sa Word of God. Nagdulot ang Word of God sa imong kinabuhi. Na binahatag sa manugwali mga magtunan. Nga ginapulpo kita kag nakasalop ang Word of God sa imo ang prinsipyo. Dikin man ang isog ang walay ka-isog na pastorudin dito sa Labahan. Sa panahon nga ginlansangan sa alagad sa Dios nga dili ka pabayaan sa Ginoo. Kuyugan ka sa Ginoo, ayaw lang kahadlok. Pasalamat kita nga may mga pastor kita nga gina-encourage ka, ginapulpong kita sa Word of God para sa atong kaugalingon nga benepisyo, relasyon diyan sa Dios. Diin ka nagbansay sa pag-worship. Diin ka nagbansay sa pag-wali. Diin ka nagbansay mautunan ng dugo ay mong pagtuo. It is because sa Diyos na nagamit sa iyong pastor na ikaw na educate
itindugan. Hallelujah! Kung maabot man ang panahon na mag-una ang iyang physical, na mag-preserve ang EFC family, na maisugod ni nagatindog sa righteousness, sa doctrine ni Jesus, na hindi maliwat ang panindugan sa Word of God. Dili man pala-paliyo ang style sa preaching sa atong mga ministers, basta may paliyo kita ang panindugan sa Word of God ng kaguran na dili makakas ang pagtuo na ito niya sa Ginoo. Gikan sa sagay, naghapitan, tapon, bugas ang diri, sunod langit